people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So, yun! So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga ngayong araw ng Thursday? Kung ako tatanungin mo, ito pagod na pagod ang Lola Sam ninyo kasi kararating ko lang galing school. At ayun nga, nag-design kami dun sa school dahil bukas may activity kami ng bonggang-bongga. So, gumawa kami ng booth. Kaya, nakakaloka, nakakapagod. Tapos, nakakaloka doon kasi hindi ko alam kung ano yung team na gusto nilang mangyari. Hindi ako makakonect sa kanila ng bonggang-bongga. So, buti na lang si PE teacher, tinulungan talaga niya ako mag-design dahil ayaw naman niya ako nahihirapan. Charot! So, yun. So, siya ang tumulong sa akin. Magbuhat, magtulak, at saka syempre, siya na rin yung mga nagpukpok doon ng bonggang-bongga. So, yun. Ang ganda ko talaga. Charot! So, ito na. Syempre, marami tayong chika ngayon. Pero syempre, bago ako tumika ng bonggang-bongga sa inyo, shout out na muna sa inyong lahat. So, yun. Sana lahat kayo ay okay na okay. At maraming salamat sa lahat ng mga tumututok dito araw-araw, lagi-lagi. Kay Christine Ann Perez na laging nag-aabang. At saka syempre, sa aking best friend na si Rona LB. So, yun. So, maraming salamat. At saka sa inyong lahat, maraming salamat po. Kaya naman, kahit pagoda ang lola ninyo, marami pa rin akong handa na chika para sa inyo. Na talaga naman, oh my God, spicy, mainit, at sobrang anghang ang mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika para sa unang chika, Mama Sam. Althea Ambrosio, Miss Supranational Philippines, magtatagalog daw sa supranational. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dito ay bongga. So, yun. So, sabi niya nga sa kanyang press con, sabi niya na magtatagalog daw siya. Pag once na nakapasok daw siya sa top 5, talaga daw ipagmamalaki daw niya ang wikang Pilipino. So, yung iba naman nagtaas ng kilay sa kanya. Sabi, bakit hindi ba siya marunong mag-English? Alam nyo guys, sa totoo lang, hindi naman porket na nagtagalog ka ay hindi ka na marunong mag-English or dapat ba natin ikahiya ang sarili nating wika sa international pageant? Di ba hindi? Dapat maging proud ka pa dahil ayun talaga yung ating wika. Kaya lang, kung iisipin mo, hindi lang tayo sanay talaga na makarinig ng Tagalog sa international pageant. Minsan na itong ginamit ng ating di ba, ng ating beauty queen na si Maxine Medina na gumamit siya ng interpreter para sa kanyang pero nag-English naman kasi siya. So, hindi niya rin natiis, di ba? So, ang akin, kung magagamit ang kandidata ng Tagalog sa international pageant, ay walang problema. Bakit naman yung mga Latinas gumagamit din ng wika nila, pero hindi naman yung nakaka-apekto sa laban nila. Yung iba nga nananalo pa ng bonggang-bongga. So, ibig sabihin, wala yun sa kinalaman kung nag-English ka or nag-Tagalog ka. Ang importante ay na-deliver mo ng maigi yung gusto mong ipahayag doon sa tanong sa'yo. Di ba? Nasagot mo ng maigi yung question at naibigay mo ng tama ang kanilang tanong. Di ba? Yung sagot doon sa kanilang tanong. So, yun. Yun yung importante doon. Mahirap yung nagtagalog ka na nga, tapos ang layo pa ng sagot mo doon sa question. Ayun yung mahirap. But kung matutumbok mo naman at mapapahayag mo naman ng maigi, ng bonggang-bongga ang iyong answer, walang problema doon. So, bongga yon, di ba? So, yun. Go, 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 Althea. And then, laban. So, wag mong ikahiya at wag kang mahiya. Suportado ka namin dyan. Di ba? And then, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa headshot ni Victoria Velasquez Vincent? Ito ba, Mama Sam, papalo kaya siya ng bonggang-bongga sa Miss Universe? Ito na ba ang sign niya?
Well, ang masasabi ko, si Victoria Velasquez Vincent ay palaban sa competition ng Miss Universe Philippines. And I think hindi siya magpapabaya. So ngayon nakakatuwa kasi napansin talaga yung kanyang headshot photos. And then para sa akin, isa na yung magandang panimula. At isa tong sign na ang Victoria Velasquez Vincent ay talaga namang lalaban at talaga namang hindi susuko sa competition na to. So nararamdaman ko ngayon palang magpapasabog na to ng bonggang-bongga sa mga susunod niya panlaban. At yan yung abangan natin. So hindi mo talaga pwede underestimate ang isang Victoria Velasquez Vincent sa laban ng Miss Universe. So yan! At para naman sa sumunod natin, chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo kay Silene Reyes sa kanyang katawan na talaga namang masasabi mo, wow, di ba? So, yon tulad din ng sinabi ninyo na may wow, at ako din naman ang masasabi ko rin naman talaga naman grabe yung katawan niya. At in fairness may anak na to, pero tingnan mo naman, grabe ang sexy. So, yon palaban ang pambato ng Pasig at talaga namang masasabi ko, oh my God, nakaka-excite din ang kanyang laban sa Miss Universe ngayong taon na to. So grabe talagang pack na pack, super powerful yung kanyang katawan. At dito ramdam ko talaga, nakakabog din siya pagdating sa swimsuit competition. So ayan yung abangan natin. Grabe yung katawan, no? Talagang pack winner. At Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa pambato ng Bulacan na si Chelsea Manalo? Well, ang masasabi ko, another black beauty na dapat din nating abangan sa competition ng Miss Universe Philippines. And then sa kanyang headshot photos, talaga namang masasabi ko, my God, ang ganda-ganda niya. Yes! Dito sa photos na to, alam niyo sa totoo lang, napaproud kasi ako kung black beauty ka, tapos ang ganda mo, mukha kang Barbie. Doon sa photos niya, to be honest, nagustuhan ko talaga ang perfect ng photos. Yung alam mo yun na parang very empower yung dating, yung mata na parang may sinasabi na tignan mo ako, parang demanding yung mata, and then powerful yung face, ramdam mo yung power ng kulay niya na talagang masasabi ko naman, oh my God. At hindi ako magtataka kung bigla itong mag-shine like a diamond star sa competition ng Miss Universe Philippines. Sa ngayon, matuturing kong dark horse ang pambato ng Bulacan, and then parang feeling ko bigla itong aariba ng bonggang-bongga sa competition ng Miss Universe Philippines. Sabi ko nga, quiet lang siya, pero yung nakita ko yung photos niya, masasabi ko, oh my God, nakakaloka. Yung beauty niya talaga parang pak. Sabi ko nga yung photos niya pwede mo ibenta at pwede mong ipa-paint, tapos pag pina-paint mo, display mo sa bahay ninyo or ipagbili mo yung painting, bibilhin yun. Kasi alam mo sa totoo lang, yung ganitong kuha, napaka-brilliant ng posing na to. And then kapag binenta mo siya, alam mo sasabihin nila doon sa poster, gusto kong bilhin yan kasi ang ganda. Ganon. So, yun. Actually, gusto ko nga pa-paint tapos display sa bahay. Kasi, signature talaga yung posing niya. Yung, alam mo yun, yung parang, my God, ang ganda. So, hindi ako magtataka kung dark horse candidates to dito sa Miss Universe Philippines. Kasi, talaga naman, nakakaloka, nakakagulat yung kanyang pasabog. In fairness sa kanya. And then, para naman sa sumunod natin, chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa iskandalo ngayon ng Miss Universe, Paula versus Anne? So, ayan na, Mama Sam, nagkakademandahan na sila. Well, ang masasabi ko, syempre, naloka ako ng bonggang-bongga. Kasi, parang, alam mo yon, talagang sa kanila pa talaga to. Nakakalungkot isipin na ganito ang nangyayari sa Miss Universe. So, parang sa akin, syempre, kabawasan to sa, sa pagkatao ng Miss Universe. Kasi syempre, si Paula Sugar, isa tong pundasyon talaga dito. And then, ngayon, lumalaban siya para sa reputasyon niya. And then, ito naman si Kunan kasi nakakaloka naman talaga ng bonggang-bongga. As in, talagang minsan hindi mo rin malaman kung nasa ayos din ba to Kasi minsan yung mga pahayag niya, hindi niya alam na nakakabawas
ng ganda sa Miss Universe. Minsan kasi hindi mo naman kailangan tumalak ng tumalak kasi you are the owner. So, dapat quiet ka lang. And then, just wait. Kung kailan yung moment na kailangan kayong magsalita. Hindi yung bawat eksena ninyo, kailangan talaga paandar kayo. Tapos yung parang ang feeling ko, hindi naman ang pinag-uusapan dito yung Miss Universe mismo. Ang pinag-uusapan dito, yung mga personal nilang agenda talaga dito sa Miss Universe. So, yun, nakakalungkot kung iisipin mo kasi halatang-halata naman natin na parang nagkakaroon na talaga ang problema ang universe. Kumbaga, hindi lang natin siya talaga nakikita ng todo-todo, pero it's almost there na. Parang nakakaloka at nakakatakot kasi baka in the future, ito yung ikabaksak ng Miss Universe, ang pagkawala ng kanyang prestigious. So, parang feeling ko, papunta na sila doon. Charot, so yun. So, nakakaloka lang kasi, di ba? So, natutuwa naman ako kasi syempre, medyo nag-voice out na itong si Paula Sugar. At tingnan natin, umasa tayo in the future. Marami pang puputok na eksena dyan. So, yun yung abangan natin. Ay nako, sana magkaayos sila at sana maayos nila ang kanilang problema na hindi na nakakarating sa social media, 'di ba? Kasi kawawa ang universe. Sana maprotektahan pa nila ng bonggang-bongga. And then, para sa sumunod natin, chika, Mama Sam, anong masasabi mo? Natasha Jong, nag-withdraw bilang kandidata ng Miss Universe Philippines 2024. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dito, siya pinalungkot ako kasi parang sayang yung experience. Ayun. So, kasi parang feeling ko naman, kakabog naman siya eh. Kasi alam naman natin, nakabugera naman. Saka nakapaganda na siya, sayang yung nabayad nila, sayang yung piniprepare nila sa sarili nila para sa competition. So, sana tinuloy-tuloy na lang. Pero kasi meron siyang mga dahilan. At kung ano man yung mga dahilan na yon, respetohin natin. Pero doon naman siya nagtatanong na yung dahilan. I think siguro, baka naramdaman niya sa sarili niya na hindi para sa kanya yung corona. And then, siguro naramdaman niya sa sarili niya na hindi siya mananalo dito kasi nararamdaman niya kung sino talaga yung mga nagpupukpukan at sino yung possible na pwede nang manalo. So, siguro na feel bad siya or mas gusto niya na lang mag-focus pa doon sa ibang aspeto sa buhay niya na kailangan niyang pagtuunan ng pansin. I think more than sa sumali siya dito. So, nakakalungkot kung iisipin mo kasi lalong nawala yung opportunity na pwede ka sanang manalo, di ba? But, kung ano man yung naging desisyon niya, kung ano man yung tingin niya at nakikita niyang dahilan dito kung bakit siya umalis, ay decision niya yon. I think gusto niyang mag-grow, gusto niyang magtutok sa buhay niya, and respetohin natin yon, di ba? Doon yung panghihinayang natin. So, tayo na lang yung umintindi kasi syempre, hindi naman lahat ng tao ay para sa kanila talaga yung mga ganito. I wish na sana in the future ay makabalik si Natasha Jong sa competition. So, wish natin yan. So, malay mo, sumali siya sa ibang pageant and then yun, abangan natin. At lagi naman tayong nandirito para supportahan siya ng bonggang-bongga. Diba? So, yun. So, nakakalungkot lang, no, kung iisipin mo. Pero sige, laban lang. At para sa sumunod na chika naman natin, pagtatapat ni Alexi Brooks at saka ni Atisa Manalo, lalong umiinit sa laban ng Miss Universe. So kahapon nga, naglabas nga ng headshot photos ang mga kandidata dito sa Miss Universe Philippines na inilabas na. So nakita natin yung gitgitan ng pagboto or pag-like at comments ng mga tao sa photos ni Alexi at saka ni Atisa Manalo. Talagang silang dalawa talaga yung nagdidikdikan. So, ang tanong ng kadamihan, silang kaya dalawa din ang matira sa dulo ng competition. To be honest, kung ako yung tatanungin mo, possible naman talaga mangyari yon. Kasi alam naman natin na malakas din naman ng Alexi, malakas din naman ng Atisa.
And tignan natin, kasi marami pa naman laban, hindi pa naman to talaga yung masasabi natin na dito makikita na natin. Malay mo, sa kalagitnaan ng laban nila, isa sa kanila yung biglang mawala ang ningning, or hindi natin alam, baka biglang makausad pa yung isang kalaban, di ba? So, ang akin, mas maganda, i-enjoy nila yung pageant, and then, maging friendly competition to. And siguro mas maganda din na tutukan talaga nila yung bawat sarili nila sa bawat laban na ginagawa nila. Kasi doon talaga makakatulong para sa kanila yung paano sila magfo-focus, paano sila lalaban ng bonggang-bongga. So, mas maganda pagtuunan nila ng pansin kung ano yung mga dapat nilang ihanda. So, ako nakikita ko na talagang matindi talaga ang bakbakan na Atisa at Alexis sa competition na to. At hindi mo na to maiiwasan kasi talaga yung mga tagahanga nila, grabe na ang suporta. And then, nakikita ko naman parehas naman silang malakas, parehas naman silang palaban. And then, tignan na lang natin kung sino nga ba ang makakapag-uwi ng corona sa kanila ngayong taon na to. Diba? So, yun. So, ako marami pa akong inaabangan sa kanila. So, tignan natin kung saan sila talaga tututok sa kanilang laban. Doon ba sa kulang sila, o doon ba sa ganda na meron sila, o doon ba sa kung ano ang alam nila paano sila lalaban dito sa competition. And mali mo, malusutan pa sila ng iba, diba? So, yun. So, hindi natin alam. Basta, keep going, keep fighting, and laban lang. So, yun. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat. So, walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel, at i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys sa itaas, magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.